Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1951 hanggang 1970. Kabanata 1951. Ang pangalan ng senior na disipulo ng sacerdotal sect ay si Zane Judah. Si Zane ay medyo bata sa mga 30 taong gulang. Ipinanganak siya sa Overworld, at naging pinuno ng sacerdotal sect bilang karagdagan. Isa sa nangungunang 10 powerhouse ng Overworld, ay ang kanyang guro dahil dito, mayroon siyang hindi mabilang na mga mapagkukunan sa kamay. Kasama ng kanyang sariling talento, nakaipon na siya ng mabigat na cultivation base sa murang edad. Ang kanyang lakas ay higit kay Conrad. Iniskan ni Zane ang mga martial artist sa main hall ng Floret Palace at hindi siya napahanga. Naisip niya na ang malalakas na mandirigma tulad ng Omniscient Deity at Prince of Orchid Mountain ay lalabas. Sa kanyang pagkabigo, ang mga martial artist na naruroon ay pawang mga mahina. Sinuri niya ang impormasyon ng halos lahat ng mga kapansin-pansing makapangyarihang tao sa Earth. Sa mga taong nagtipon, isa lamang ang karapat-dapat na kalaban ang lalaking ikakasal, si James. Itinoon niya ang kanyang mga mata kay James at sinabing nakakatakot, pagkatapos kitang patayin, ang natitira ay magiging isang piraso ng cake. Nilinggan niya si Conrad, na nakatayo sa likuran niya, at ibinigay ang kanyang utos. Patayin mo siya. Naiintindihan. Tumango si Conrad. Tumayo siya, tumingin kay James, at ngumisi, walang makakapagligtas sa iyo ngayon, James. Sa kabila ng maraming tao na nagtipon sa bulwagan, walang nang ahas na magsalita. Anong ginagawa mo? Humiwalay si Maxine sa pagkakahawak ni na Cynthia at Tiara, at naglakad palapit sa kanila. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga labi ay puno ng dugo at ang kanyang kutis ay mapula. Nakipagkasundo ka sa mga tao sa Earth, Conrad. Bago mabuksan ang selyo, mamumuhay ka ng naaayon sa amin. Sisirain mo ba ang kasunduan? Mapatla ang mukha ni Maxine, ngunit hindi siya nagpakita ng takot sa kanyang matitinding mga kalaban. Haha, mamuhay ng magkakasundo, ngumisi si Conrad, at nagdilim ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niya, ang mga makalupa ay makasalanan lahat. Kasalanan ng iyong mga ninuno kung bakit naging kulungan ang ating mundo. Kapag nabuksan na ang selyo, mamamatay kayong lahat. Kinastigo ni Zane si Conrad. Bakit ka mag-abala sa pangangatwiran sa mga idiot na ito? Bilisan mo at gawin mo ang sinabi mo. Yes, sir, magalang na sagot ni Conrad. Pagkatapos, malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Hindi kinaya ng mga naruroon ang matinding puwersa ng kanyang enerhiya. Bukod kay James, nabigla ang lahat. Boom! Agad na gumuho ang napakalaking bulwagan. Lumipad ang katawan ni James mula sa mga guho at tumayo siya sa ibabaw ng mga guho. Napakalakas ng enerhiya ni Conrad. Tumingin siya kay James at sumigaw, mamatay. Sa sandaling magsalita siya, lumukso siya at humarap kay James sa susunod na sandali. Itinapat niya ang kanyang palad sa noo ni James, na nagpakawala ng makapangyarihang palm energy na nagpayanig sa paligid. Desperado ang ekspresyon ni James. Sa panahong ito, masigasig siyang nagsasanay. Nakalaya siya sa 3 kadena sa ika-9 na ranggo ngunit hindi pa naging supernatural. Sa nakalipas na 6 na buwan, ginamit niya ang halos lahat ng kanyang oras upang mapabuti ang kanyang pangangatawan. Kaya, ang kanyang ranggo ay nanatiling pareho mula noon. Sa kabilang banda, si Conrad ay isang supernatural at nakakuha ng hindi mabilang na misteryosong mga lilang prutas kalahating taon na ang nakalipas. Hindi nakakagulat na ang kanyang lakas ay bumuti ng husto sa nakalipas na 6 na buwan. Sa sandaling magsimula ang labanan, naramdaman ni James ang isang nakakatakot na puwersa na dumaan sa kanya. Mabilis siyang umiwas at tumakas ng 100 metro ang layo. Ang lugar kung saan siya unang nakatayo ay nabasag kaagad. Ang enerhiya ni Conrad ay nasugatan ang maraming martial artist sa di kalayuan, at ang ilang mas mahina ay dumudugo. Nasugatan din si Maxine, ngunit mabilis siyang tumayo at pinaalis ang lahat sa lugar.
Hindi pinansin ng senior disciple ng sacerdotal sect ang mga tumatakas na martial artist dahil maliit pa sila sa kanya. Mas mabuting patayin muna ang mga malalakas na martial artist. Kapag naalis na niya ang mga nangungunang powerhouse, madali nilang makokontrol ang Earth. Sa mga taong kilala niya, kakaunti lang ang nagbabanta sa kanya ang omniscient deity, Prince of Orchid Mountain, James, at Thea. Wala sa iba ang may sapat na lakas. Kahit na ang blood race ay wala sa kanyang mga mata. Conrad, tapusin mo na ta, utos ni Zane. Sige. Matapos matanggap ni Conrad ang utos, tumindi ang inilabas niyang enerhiya. Sinugod niya si James sa bilis ng liwanag, sa isang kisap mata ay lumitaw sa harap niya. Bago pa makapag-react si James ay nataman na si Conrad. Binuhat ni Conrad si James. Nagpumigla si James na gumawa ng counterattack. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1952. Naramdaman ni James ang matinding pagdiin sa kanya na parang isang bundok na inilagay sa kanyang likod. Binuhat ni Conrad si James at pinalo siya ng suntok. Agad na nabasag ang mga meridian ni James, at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Sinipal ni Conrad si James, pinalipad siya hanggang sa bumagsak siya sa isang malayong bundok. Boom! Nanginginig ang lupa at mga nakapaligid na bundok. Bumagsak si James sa gilid ng bundok at hindi na nakabangon. Napatulala ang mga taong tumakas sa malayo. Bagamat malakas si Conrad, si James ay hindi eksaktong pushover alinman hindi nila inaasahan na hindi kayang kontrahin ni James si Conrad. Manatili ka dyan. Biglang nagsalita si Zane. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malakas na umalangaw sa pandinig ng lahat na parang kulog. Pagkatapos, nagpakita siya ng 30 metro sa langit at ikanaway ang kanyang kamay. Ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang malapad na manggas at tumawid sa paligid. Ang mga martial artist, na tumakas sa malayo ay nilamon ng puwersa at dinala pabalik sa mga guho ng Floret Palace. Arg! Napuno ng takot na hiyawan ang lugar. Bumaba mula sa langit ang katawan ni Zane at mariing bumagsak sa lupa. Tiningnan niya ang daan-daang martial artist mula sa Earth nang may paghamak at sinabing, boring. Walang sino man sa inyo ang karapat-dapat na ipaglaban. Pilit na bumangon si Maxine sa lupa. Napatingin siya sa bundok sa di kalayuan kung saan napadpad si James. James. She had a solemn expression, noong baka hindi na nakaligtas si James. Ang taong umatake sa kanya ay si Conrad, isang walang katulad na supernatural. Wala ni isa sa kanila ang makatayo sa kanya. Maging ang prinsipe ng Orchid Mountain ay magiging walang magawa laban kay Conrad. Tahimik na umiiyak si Maxine. Alam niya na ang mga tao sa paligid niya ay maaaring hindi umalis sa lugar na ito ng buhay. Huwag mong sabihin na hindi ko sinubukang iligtas ka. Sa ngayon, hahayaan kong mabuhay ang mga nagpapasakop sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Ang hindi mamamatay. Umalangaw ang boses ni Zane. Isang martial artist ang nagpumiglas mula sa lupa, pinandilatan ng mata si Zane, at malamig na sinabing, no way sige at patayin mo kami. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras sa pagbubuga ng ganoong kalokohan. Ikaw ay isang matigas na tao, hindi ba? Ngumiti ng mali siya si Zane. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang makapangyarihang enerhiya ay dumaan patungo sa mga martial artist na nagsalita pabalik sa kanya, na inilapit siya. Hinawakan ni Zane ang buhok ng lalaki at itinutok ang palad sa dibdib ng lalaki. Napakalakas na enerhiya ang ipinadala sa kanyang katawan. Casual na itinapon ni Zane ang tao sa lupa na parang basura. Ang katawan ng martial artist ay napinsala ng enerhiya at siya ay namatay kaagad. Nanatiling tahimik ang daan-daang martial artist mula sa Earth. Wala ni isa sa kanila ang kumilos. Samantala, sa malayong bundok, nagtamo ng matinding pinsala si James. Hindi pa siya nakararanas ng ganito kasamang kalagayan. Hindi inaasahan ni James na hindi niya kayang takasan si Conrad. Gustong-gusto niyang bumangon mula sa lupa, ngunit ang matinding sakit ay kumalat sa kanyang katawan nang kumilos siya. Namula ang mukha niya sa sakit. Inactivate ni James ang Novnary Golden Body CD. Pumasok ang Empyrean Spiritual Energy sa kanyang katawan at mabilis na inayos ang kanyang mga sugat. Naramdaman ni Zane ang maringal na Empyrean Spiritual Energy na nagtitipon sa malayong bundok at tumingin sa direksyon na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1953. Napapikit si Zane. Ang Empyrean spiritual energy ng Earth ay kakaunti, ngunit naramdaman niya ang isang napakakonsentradong dami nito sa malayo. Nangangahulugan iyon na ang taong kumukuha ng enerhiya ay nagsasanay ng isang napaka-advanced na paraan ng paglilinang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang puwersa ang bumaril mula sa kanyang manggas. Si James, na nag-activate ng Novenery Golden Body CD sa pagkawasak, ay natangay ng puwersa at kinaladkad sa harap ni Zane. Hindi pa siya namatay. Ngayon ay si Conrad naman ang natulala. Sa lakas na ginawa niya, alam niyang walang iba kundi isang supernatural ang makakaligtas sa pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaligtas si James dito. Bumagsak ang katawan ni James sa lupa at lalong lumala ang kanyang mga sugat. Hindi na niya napigilan ang nagkakagulong enerhiya ng dugo sa kanyang katawan at nagsuka ng panibagong subo ng dugo, na namatay sa lupa sa ilalim niya na pula. James. Nang makita niyang buhay si James, sumugod si Maxine para subukang tulungan siyang makatayo. Bago pa siya makalapit sa kanya, pinalipad siya muli at nagtamo ng mas maraming pinsala. Nagpumiglas siya mula sa lupa at pinandilatan sina Zane, Conrad, at ang iba pang mga disipulo. Mapait niyang sabi, "Ano ang sinusubukan ninyong gawin?" Hindi pinansin ni Zane si Maxine at naglakad papunta kay James. Tinapakan niya ang kamay ni James at sinabing, "Brat, anong uri ng cultivation method ang ginagamit mo?" Sa kabila ng pagiging senior na disipulo ng sacerdotal sect, siya mismo ay hindi makakalap ng ganoon kalakas na Empyrean spiritual energy sa ganoong maikling panahon. Gayunpaman, ang isang tao lamang ay may kakayahang gawin ito. Nangangahulugan iyon na ang pamamaraan ng paglilinang ni James ay mas advanced kaysa sa sacerdotal sect. Desperadong pinagnanasaan niya ito. Tinapakan ni Zane ang dibdib ni James, dahilan para mapangiwi si James sa sakit. Marahas na kumulo ang galit sa kanyang puso, at gusto niyang lumaban. Gayunpaman, isang matinding kirot ang dumapo sa kanyang katawan sa sandaling buhayin niya ang kanyang true energy, na nawala ang kahit anong maliit na true energy na sinubukan niyang ipunan. Nakakahiya ito. Naiinsulto si James sa paraang hindi pa niya nararanasan. Hindi pa siya nakaramdam ng sobrang pang-iinsulto sa mga taon niya bilang isang martial artist. Bastard. He cursed hatefully, baring his dagwang ngipin. Bitawan mo siya. Kinaladkad ni Maxine ang kanyang matinding sugat sa katawan at buong lakas na sinugod si Zane. Bago pa siya makalapit sa kanya, muli siyang napabuga ng enerhiyang nagmumula sa katawan ni Zane. Nasira pa ng enerhiya, nagsuka siya ng mas maraming dugo. Ang napakalaking lakas ni Zane ay hindi maiiwasan. Ang kawalan ng pag-asa ay pumasok sa puso ng lahat habang nasaksihan nila ang pagpapakita ng kanyang kakilakilabot na lakas. Bakit hindi pa nagpapakita ang prinsipe ng Orchid Mountain o ang omniscient deity? Kung hindi sila darating sa lalong madaling panahon, ang mga martial artist ng Earth ay matatapos. Maraming tao ang nagsimulang manalangin sa kanilang mga puso para sa mga powerhouse tulad ng Prince of Orchid Mountain at ang omniscient deity na magpakita sa lalong madaling panahon at talunin ang outsiders. Nakapin sa ilalim ng mga paa ni Zane, si James ay hindi makagalaw ng 1 pulgada. "Ikaw ay matyaga, hindi ba?" Nagdilim ang mukha ni Zane, at sinabi niya, "Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtatagal." Itinaas niya ang paa niya at ibinaba iyon sa ankle ni James bigla. Basag. Umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na tunog ng mga buto. Arg! Napasigaw si James sa sakit, at nagsimulang magumbok ang mga eyeballs niya dahil sa matinding paghihirap. "Ngayon, sabihin mo sa akin. Anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ang iyong ginagawa?" Tanong ulit ni Zane. Gayunpaman, tumanggi si James na magsalita ng isa pang salita matapos ilabas ang kanyang paghihirap na pag-iyak. Muling itinaas ni Zane ang paa at paulit-ulit na tinapakan ang inutil na katawan ni James. Hindi nagtagal ay nawalan ng silbi ang mga paa ni James, at halos mawalan siya ng malay dahil sa matinding sakit. Namutla ang grupo ng mga martial artists sa malapit. Tinakpan ni Cynthia ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang sarili na mapasigaw habang walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagnanais niyang iligtas si James, mahina siya, at ang pag-alis ay katumbas ng paglakad sa sarili niyang libingan. Natatakot, hinanap ni Tiara ang paligid para hanapin si Maxine.
Gusto niyang hilingin kay Maxine na gumawa ng plano. Gayunpaman, nagtamo si Maxine ng maraming malalang pinsala matapos siyang itapon pabalik ng magkasunod na ilang beses. Si Thomas at ang dalawang powerhouses mula sa Japire ay nakamasid lamang kay James na pinahihirapan ng mabangis na mga ekspresyon. Bagamat gusto nilang tumulong, nakapasok pa lamang sila sa ika-9 na ranggo sa tulong ng mga panlabas na sangkap at masyadong mahina para gumawa ng anuman. Isang pag-atake lamang mula kay Conrad ay sapat na upang patayin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1954. Si Zane ay mas malakas kaysa kay Conrad. Lumagpas sa inaasahan ni Zane ang pagpaparaya sa sakit ni James. Kapuri-puri ang iyong determinasyon, brat. Minamaliit kita. Ngayon nga pala dapat ang kasal mo, diba? Balita ko may balak kang pakasalan ang 3 babae ng sabay-sabay. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtatagal. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Zane. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at si Maxine, na nabangga sa di kalayuan, ay binuhat ng puwersa at ibinagsak sa tabi ni James. Hinugot ni Zane ang kanyang espada. Isang masakit na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha nang idiniin niya ang kanyang mahaba at matalim na espada sa leeg ni Maxine. Pitong magtaka kung ang puso mo ay magdurusa kung papatayin ko siya. Bakit ka naman mag-abala sa kalokohan? Patayin mo na lang ako. Namutla ang mukha ni Maxine. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Sa katunayan, natutuwa siyang mamatay kasama si James. Nagpumigla si Maxine na gumapang papunta kay James at inabot niya para hawakan ang kamay ni James. Ang mga paa ni James ay may kapansanan at puno ng dugo. Dugo ang mga kamay ni Maxine nang hawakan nito ang kamay niya. James. Napasigaw siya sa sakit at niyakap si James. Casual na ikinaway ni Zane ang kanyang kamay at pilit silang pinaghiwalay. Hinawakan niya ang kanyang espada at naglakad patungo kay Maxine. Ang kanyang matalas na talam ay dumaikit sa maputlang mukha ni Maxine at ipinasa niya ang kanyang espada sa kabila nito. Ang espada ay dumaikit sa kanyang balat at nag-iwan ng malagim na sugat sa kanyang mukha. Napasigaw si Maxine sa sakit. Halos mawalan na ng malay si James ng mga sandaling iyon, ngunit nabawi ng mga sigaw ni Maxine ang kanyang atensyon. Sinubukan ni James na bumangon, ngunit nakaramdam ng panghihina ang buo niyang katawan. Halos wala na siyang lakas para imulat ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba, Maxine? Mahinang sambit niya, gumagawa ng tunog na siya lang ang nakakarinig. Mayroon kang kahangahangang pagtitiis upang manatiling gising. Nanggaling sa itaas niya ang boses ni Zane. Huminga ng malalim si James at ganap na na-activate ang Nognary Golden Body CD. Ang Nognary Golden Body CD ay isang supernatural power na may kakayahang mapabuti ang pangangatawan ng isang tao. Ang katawan ay maaaring ayusin ang sarili mula sa pinsala at kahit na ibalik ang tubig sa panahon ng labanan. Inilapat ni James ang lahat ng kanyang lakas at pinilit ang kanyang sarili na umupo sa isang lotus na posisyon. Wala nang silbi ang kanyang mga paa. Wala siyang maramdamang kahit anong sensasyon sa ibaba ng kanyang hita dahil namamanhid ito sa sakit. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang umupo. Napatingin siya kay Maxine na nakahandusay sa lupa, puno ng dugo ang mukha. Pagkatapos, tumingin siya sa patay na martial artist na pinatay ni Conrad ang katawan. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, mahina niyang itinaas ang kanyang ulo, tumingin kay Zane, at inipon ang lahat ng kanyang lakas para sabihin, kung gusto mo ang paraan ng paglilinang ko, kailangan mong hayaan ang lahat ng naririto na umalis ng ligtas. Ibibigay ko ito sa iyo pagkatapos mong hayaan silang makatakas ng hindi nasaktan. Pagkarinig nito, napatingin si Zane sa mga martial artist na nasa harapan niya at walang emosyong sinabi. Mawala. Tumayo ang mga martial artist at nagsitakbuhan. Hindi man lang sila nag-alis ng tingin kay James, na nagligtas sa kanilang buhay. James. Hindi umalis sina Cynthia at Tiara. Lumapit sila at walang magawang tumingin sa putol-putol na katawan ni James na nakatayo sa bingit ng kamatayan. Tumingin si James sa kanila at mahinang sinabi, kunin mo na si Maxine at umalis ka na. Sa sandaling iyon, bumangon si Maxine mula sa lupa. Puno ng dugo ang mukha niya. Maluha-luha siyang tumingin kay James at sinabing, James, I'm sorry. Mahinang umiling si James, senyales na tumigil na siya sa pagsasalita. Si Winnie ay nasa. Tama na. Kunin mo siya at umalis ka na. Utos ulit ni James.
Ikaw, James? Tanong ni Cynthia. Mahinang sagot ni James, I know what I'm doing. Umalis ang dalawa kasama ang sugatang si Maxine. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at isinaaktibo ang Novnary Golden Body CD, na nakatuon sa paggamot sa kanyang mga sugat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1955. Ibibigay mo ba sa akin ang paraan ng paglilinang ngayong pinalaya ko na ang lahat? Banta sa kanya ni Zane sa mahinang boses, you'd better not try to pull a fast one on me. Kaya ko silang bitawan, pero maaari ring ibalik sila dito ng kasing dali. Kung nangyari iyon, hindi na sila aalis ng buhay sa susunod na pagkakataon. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at tumingin kay Zane, mahinahong sinabi, I've suffered serious injuries and might die anytime soon. Dapat hayaan mo man lang akong gamutin sila. Ibibigay ko sa iyo ang pamamaraan ng paglilinang pagkatapos kong matapos. Nang matapos magsalita si James ay nanatili siyang tahimik. Hindi naman nagmamadali si Zane. Para sa kanya, si James ay isa lamang langgam na madaling matapakan at itapon. Maraming tao ang nagtipon sa paanan ng bundok sa Floret Palace. Anong gagawin natin? Kung sino man ang may contact details ng omniscient deity, mangyaring ipaalam kaagad sa kanya ang sitwasyon. Natatakot ako na siya lang ang taong makapagliligtas kay James ngayon. Wala ako nito. May iba pa bang gumagawa? Nagsama-sama ang mga martial artist at pinag-usapan kung paano ililigtas si James. Bumaba din ng bundok si Maxine kasama sina Cynthia at Tiara. Ayos ka lang ba, Maxine? Tanong ni Tiara. Mapatla ang mukha ni Maxine, at may dagwang sugat sa kaliwang pisngi. Sa sandaling iyon, pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Kung alam niyang mangyayari ito, hinding-hindi na niya itutuloy ang kanyang mga plano, at hinding-hindi na mapapatawad si James kay Zane. Ano ang dapat kong gawin? Naging balisa si Maxine. Samantala, nakaupo si James sa mga guho sa tuktok ng bundok. Matapos ay activate ang Novnary Golden Body CD, nagsimulang pumasok ang spiritual energy ni Empyrean sa kanyang katawan at inalagaan ang kanyang mga sugat. Kung mas malala ang pinsala, mas magiging malakas ang kanyang pisikal na lakas pagkatapos niyang mabawi. Gaano man kalubha ang kanyang pinsala, maaari siyang gumaling hanggat siya ay nabubuhay at humihinga. Ang pagbawi mula sa mga pinsala ay darating sa oras. Sa isang kisap mata, kalahating araw na ang lumipas. Halos gumaling na ang mga sugat ni James, at gumaling maging ang baldado niyang mga paa. Tumayo siya at naginat ng katawan. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Zane. Alam niyang si James ay lubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, narito siya ay buhay at maayos pagkatapos ng kalahating araw. Ang pamamaraan ng paglilinang na ginamit niya ay kahanga-hanga. Ang isang paraan ng paglilinang ng uri nito ay hindi pa umiiral sa overworld. Napuno ng kasakiman ang kanyang puso. Bilisan mo, James. Ibigay sa akin ang paraan ng paglilinang. Mula ngayon, poprotektahan kita at sisiguraduhin ang iyong patuloy na kaligtasan, sabik na sabi ni Zane. Gusto niyang makuha ang paraan ng paglilinang ni James. Napatingin si James kay Zane. Ang lakas ni Zane ay lumampas sa kanyang inaasahan. Wala siyang ideya kung ano ang ranggo ni Zane. Hindi siya sigurado kung ang kanyang ultimate move ay sapat na para patayin si Zane. Ang kanyang ultimate move ay nagwawasak. Ito ay isa na hindi niya kailanman ng ahas na gamitin dahil ang kanyang kasalukuyang cultivation base at ranggo ay hindi sapat upang maisagawa ang paglipat. Mamamatay siya kung pipilitin niya ang sarili na gamitin ito kahit na mabuhay pa siya, malamang na maging baldado siya. Tumingin siya kay Zane at nagtanong, bago ko ibigay sa iyo ang paraan ng paglilinang, mayroon akong ilang katanungan para sa iyo. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, ibibigay ko ito sa iyo. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1956. Sige po, gustong-gusto ni Zane ang paraan ng paglilinang ni James. Sa layuning iyon, handa siyang sagutin ang 12 ng mga katanungan upang makuha ito. Ang simpleng pagsagot sa ilang tanong ay medyo madali. Tanong ni James, may crack ba sa overworld seal? Dumadaan ba ang overworld outsiders sa puwang ng selyo para makapasok sa Earth? Tumanggo si Zane at sinabing, oo. May puwang sa selyo ng overworld. Ang pagdaan dito ay haantong sa Earth.
Nagtanong muli si James, maraming overworld outsiders ang lalabas sa Earth sa lalong madaling panahon. Tumango si Zane at sinabing, tama. Sa kasamaang palad, ang pagdaan sa puwang sa Earth ay hindi kasing dali ng tunog. Marahil 100 tao lamang ang makakadaan, samantalang ang iba ay mamamatay sa proseso. Nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, siya ay nagtanong muli, ano ang iyong cultivation na ranggo? Matapat na sagot ni Zane. Ako ay nasa supernatural consummation at isang hakbang na lang ang layo para maging isang Herculean. Nang marinig iyon ni James, nagulat siya. Wala siyang ideya kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang supernatural, ni hindi niya naunawaan ang konsepto ng supernatural na katuparan. Ang tanging bagay na tiyak niya ay ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay malayo sa isang pushover. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni James, ngumiti si Zane at sinabing, ang kaalaman sa paglilinang sa Earth ay matagal nang nawala. Malamang nawala kang kaalaman sa mga ranggo sa itaas ng supernatural. Ipapaliwanag ko ito ng maikli, para magkaroon ka ng malabong pag-unawa dito. Tumingin si James kay Zane at hinihintay ang sagot niya. Paliwanag ni Zane, yung mga nakapasok lang sa ika-9 na ranggo ang tinatawag na cultivators. Ang ika-9 na ranggo ay ang tunay na simula ng paglilinang. May 3 kadena sa ika-9 na ranggo na dapat palayain bago maging isang supernatural. Kung tungkol sa supernatural rank, mayroon ding 9 na inner gates. Sa tuwing bubuksan ang inner gate, ang lakas ng isang tao ay tataas ng husto. Nasira ko na ang 9 na inner gates ng katawan at naabot ko na ang supernatural consummation, ibig sabihin isang hakbang na lang ako para maging isang Herculean. Ipinagmamalaki ni Zane ang kanyang ranggo. Sa buong overworld, ang aking lakas ay nasa itaas sa mga nasa aking henerasyon. Kahit na ang ilan sa mas nakatatanda, mas makaranasang mga alagad ay hindi kapantay para sa akin. Nakaramdam si James ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Zane. Ang 9 na inner gates ng supernatural, ang supernatural na katuparan. Si Zane ay napakalakas at higit pa kay James sa mga tuntunin ng ranggo. Maaari ko bang patayin siya kung i-cast ko ang Cosmic Destruction? Hindi nakapagdesisyon si James. Ang Cosmic Destruction ay isang mapangwasak na supernatural power, na kabilang sa iba pang makapangyarihang martial art technique na natutunan niya mula sa isla. Sa lakas niya ngayon, hindi niya ito mailabas. Ang pagpipilit sa kanyang sarili na gawin iyon ay magiging sanhi ng pagkapunit ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan si James. Si Tyrese ay naging isang supernatural kamakailan lamang. Kahit na nakakuha siya ng ilang mga purple na prutas at nakalaya mula sa 2 kadena sa nakalipas na 6 na buwan, mas mababa pa rin siya kay Zane. Sa kabilang banda, ang omniscient deity ay nababalot ng misteryo. Hindi ko alam ang kanyang cultivation rank, kaya hindi ko maipaubaya sa kanya ang kapalaran ng sangkatauhan. Kung mapapatay ko si Zane ng Cosmic Destruction, maibibigay ko ang kapayapaan sa sangkatauhan sa maikling panahon kahit mamatay ako. Kung mabibigo akong patayin siya, mawawalan ng kabuluhan ang aking kamatayan, ngunit pareho ang magiging resulta na parang hindi ko ibibigay ang pamamaraan ng paglilinang. Maraming ideya ang pumasok sa isip ni James noon. Matapos isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, nagpa siya si James na ilagay ang kanyang sariling buhay sa linya. Ang pinakamagandang resulta ay kung mapapatay niya si Zane. Kung siya ay nabigo at nakaligtas, wala siyang magagawa para pigilan si Zane. Ang dami ko nang naipaliwanag sa iyo. Ibigay ang paraan ng paglilinang, James. Ipinapangako kong dadalhin kita sa ilalim ng aking pakpak kung ipapasa mo ito sa akin. Naputol ang pag-iisip ni James sa boses ni Zane. Natauhan si James, tumingin kay Zane, ngumiti, at sinabing, "Siyempre, tutuparin ko talaga ang pangako ko sa iyo, pero na-practice ko na ito sa an advanced level. Maaaring hindi mo ito lubos na mauunawaan kung ipapaliwanag ko lang ito sa iyo. Halika, ituturo ko sa iyo kung paano ito gagawin sa aking sarili." Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Zane. Kung ganoon, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1957. Sabik si Zane na matutunan ang paraan ng paglilinang ni James. Alam niya na ang mga ninuno ng Earth ay nagpalaki ng maraming makapangyarihang lalaki na nag-iwan ng mga nangungunang kasanayan sa martial art.
Hinala niya na nakuha ni James ang isa sa kanila. Seryoso ang ekspresyon ni James. Hindi pa siya nakapagdesisyon. Nang makita ang pag-aalinlangan ni James, sinabi ni Zane, huwag kang mag-alala. Talagang tutuparin ko ang aking salita. Pagkatapos mong ibigay sa akin ang paraan ng paglilinang, gagarantyahan ko ang iyong kaligtasan mula sa puntong ito. Sisiguraduhin kong mabuhay ka kahit na mabuksan na ang selyo ng Earth. Habang sinusubukan ni Zane na kumbansihin si James, iniisip ni James kung kaya niya patayin si Zane gamit ang kanyang signature martial arts skill sa halip na pasanin ang kahihinatnan ng pagtuturo sa kanya ng paraan ng paglilinang. Kakatawa ang lakas ni Zane. Kung maghay-hinala si Zane sa kanyang intensyon kahit kaunti, mabibigo ang kanyang plano. Upang matagumpay na mapatay si Zane, kailangan niya itong ganap na mahuli. Tiyak na ipagtatanggol ni Zane ang kanyang sarili kung si James ay walang habas na maghahadges ng cosmic destruction. Pinag-isipan ni James ang kanyang utak para gumawa ng plano para tuluyang malaglag si Zane. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin siya kay Zane at huminga ng malalim. Pagkatapos, sinabi niya, ang paraan ng paglilinang ay nagpapabuti sa aking pisikal na estado. Maaari nitong painitin ang aking katawan at gawin ito mas malakas. Gayunpaman, ang pamamaraan ng paglilinang ay brutal dahil nangangailangan ito ng katawan upang sumailalim. Ang pagkawasak ay ipanganak na muli, na nagpapahintulot sa isa na makalusot sa labanan. Bamuka ang labi ni James at mahinang nagsalita. Bukod dito, nag-practice din ako ng isa pang signature martial skill, na nagbibigay daan sa akin. Linangin ang dalawang uri ng true energy na may iba't ibang katangian. Nagtaas ng kamay si James habang nagpapaliwanag. Ang lunar energy at terra energy ay natipon sa kanyang kaliwa at kanang mga kamay ayon sa pagkakabanggit. Namangha si Zane sa dalawang putok ng enerhiya na lumitaw sa mga palad ni James. Nakakamangha. Ayon sa kanyang nalalaman, ang isang tao ay maaari lamang linangin ang isang uri ng tunay na enerhiya, at imposible para sa isa na maging tugma sa dalawang magkaibang uri ng true energy. Gayunpaman, nasaksihan niya ang isang martial artist mula sa Earth na gumagamit ng dalawang uri ng true energies. Sabay-sabay, puno ng excitement ang mga mata niya. I want it. I want both of the techniques. Turuan mo ako ng mabilis pagkatapos mong turuan ako, yo. Maging miyembro ng sacerdotal sect, sinisiguro ko sa iyo na walang maglalakas loob na makialam sa iyo, Fror. Dito na, lalong naiinggit si Zam sa pamamaraan ng cultivation ni James. Bahagyang tumanggaw si James at sinabing, sige, ipapakita ko sa iyo ang unang signature martial arts skill na nakuha ni Eve. Dapat bantayan mong mabuti. Ipinikit ni Zane ang kanyang mga mata at matamang tumingin. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at dalawang true energies na magkaibang aspeto ang nagkatotoo. Ang dalawang true energies ay naging malapit sa isa't isa at unti-unting nagsama. Beats. Ang pagsasama ng true energies ay nagpalabas ng isang kaluskos na tunog. Sa sandaling nag-fuse sila, nagsimulang mag-transvapor ang enerhiya. Nagpalit-palit sina Terra at Luna, pinagsanib ang langit at lupa, at nagkonsentrar sina Yin at Yang para bumuo ng walang katulad na kapangyarihan. Ang tunay na enerhiya sa katawan ni James ay patuloy na hinihigop at agad na naubos. Pagkatapos ng pagsasanib, ang lakas ng enerhiya ay napakapangit. Kahit si James, ang caster, ay halos hindi makontrol. Nagkaroon ng mga hiwa sa kanyang katawan, at umagos ang dugo mula sa mga iyon. Ang lakas ng enerhiya. Napatitig si Zane sa puro true energy na nagsanib sa mga palad ni James. Ang kapangyarihang nagmumula sa true energy ball ay nagpang-inig sa kanya sa hindi makapaniwala. Si James ay hindi isang supernatural, ngunit maaari niyang ipatawag ang gayong napakalaking kapangyarihan. Kung matutunan niya ito, hindi na siya magagapi sa Earth kapag nabuksan na ang selyo. Nagulat din si Conrad. Ang true energy ball na nasa kamay ni James ay nagbuga ng mapanirang aura, na nagpapadilim sa paningin ng kanilang paligid. Isang malakas na magnetic field ang nabuo sa paligid ng katawan ni James. Ang mga martial artist na tumakas dati ay natipon sa paanan ng bundok. Pagkalabas ng palasyo ng Floret, hindi na sila naghiwa-hiwalay bagkus ay pinili nilang manatili sa paanan ng bundok at maghintay ng kalahating araw. Anong nakakabaliw na enerhiya?
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1958. Anong nangyayari? Bakit may napakalakas na enerhiya? Naramdaman ng lahat ang walang hangganang enerhiya na nagmumula sa tuktok ng bundok at nakaramdam sila ng kaba. Creek. Ang bundok kung saan matatagpuan ang palasyo ng Floret ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagguho dahil sa matinding presyon ng enerhiya, at ang mga tao sa paanan ng bundok ay nagsimulang magpanik. Ito ay masama. Takbo. Nagsitakas silang tumakas. Pinagsama ni James ang dalawang true energies sa tuktok ng bundok at bumuo ng isang bagong puwersa. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na kontrolin ito, ngunit ito ay masyadong malaki at masyadong malakas para sa kanya upang pamahalaan. Halos hindi niya makontrol ang napakalaking puwersa. Haha, isang nakakalokong tawa ang pinakawalan ni Zane. Ang lakas ay malakas. Ang lakas nito ay napakalaki. Ang isang martial artist na hindi naging isang supernatural ay maaaring gumamit ng malakas na kasanayan hindi lamang para i-multiply ang kanyang lakas ng ilang beses. Nakakamangha. Ito ay kamangha-manghang. Bilisan mo at sabihin mo sa akin kung ano ang tawag sa paglipat na ito, James. Nanginginig ang katawan niya sa kaba. Si Conrad at ang iba pang mga disipulo ng sacerdotal sect ay nakadama ng malakas na enerhiya na tumatagos sa hangin. Hindi nila nakayanan ang lakas at napilitang umatras. Nakatayo si James sa mga guho. Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang true energy sphere na kasing laki ng basketball. Ang true energy ball ay kuminang sa isang nakasisilaw na liwanag. Tumingin siya sa excited na si Zane at sinabi sa isang pilit na boses, "Makinig kang mabuti. Ang hakbang na ito ay tinatawag na cosmic destruction. Mabuti, mabuti. Kahanga-hanga ang cosmic destruction na ito. Tama na. Nasaksihan ko na ang lakas ng kasanayang ito, kaya maaari mo itong iwaksi ngayon. Nararamdaman ko na ang iyong true energy ay hindi malakas, at ang pagpilit sa iyong sarili na gamitin ang diskarteng ito ay magreresulta sa mapanirang pinsala sa iyong katawan. Napakahalaga mo sa akin ngayon. Ayokong mamatay ka ng ganito." Napaawang ang labi ni Zane at pinigilan si James. Naririnig niya si James na humihingal at alam niyang naubos na ni James ang lahat ng lakas niya para gawin ang galaw. Hindi niya akalain na gagamitin ito ni James para atakihin siya. Bagamat malakas ang galaw, alam ni Zane na hindi ito sapat para patayin siya. Naabot na niya ang supernatural consummation, kaya hindi ito sapat para magdulot ng nakamamatay na pinsala. Sa pagkakataong iyon ay bigla siyang binato ni James. Ang true energy ball ay bumaril sa direksyon ni Zane. Naramdaman agad ni Zane ang panganib, at dumilim ang mukha niya. "Bastos ka. You must have a death wish." Pagkatapos niyang magmura ay mabilis siyang umiwas. Gayunpaman, huli na siya. Masyadong malapit ang distansya nila ni James. Mabilis na lumabas ang biglaang pag-atake ni James. Lumitaw ito sa kanyang harapan sa isang kisap mata at sumabog. Naabutan si Zane sa nakakatakot na shockwave mula sa pagsabog. Boom! Agad na sumabog ang tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang Floret Palace. Ang resulta ng pagsabog ay nagdulot ng shockwave, na umaagos sa hangin na parang tubig. Sinira ng shockwave ang lahat ng nasa daan nito. Marami sa mga nasa paanan ng bundok ay mabilis na tumakas. Bagaman naramdaman nila ang panganib ng maaga at tumakas, ang mapanirang kapangyarihan ng shockwave ay napakalaking, at ang pagsabog ay nagdulot ng malawakang pagkawasak. Ang ilang mga tao na nahuli sa pagsabog ng shockwave ay agad na nagkawatak-watek. Ilang sandali pagkatapos ng pagsabog, sa wakas ay nagsimulang tumira ang alikabok sa paligid. Huminto ang isang grupo ng mga martial artists sa isang bundok na malayo sa Floret Palace. Nagkatinginan sila. Nabigla sa bumagsak na bundok sa di kalayuan. Anong mapanirang enerhiya? Anong nangyari? Nasa tuktok pa rin ng bundok si James. Dahil nawasak ang lugar, ibig sabihin ba nito? James, ang bundok na dating kinatatayuan ng Floret Palace ay tuluyang nawasak. Lahat ng nasa loob ng 12-dosenang kilometro ay naging mga guho at durog na bato. Walang mga palatandaan ng buhay sa paligid kung saan dating Floret Palace. Patay na ba si James? Ginamit ba ni James ang kanyang signature martial arts skill para patayin ang outsiders? Maraming tao ang nagulat sa nangyari. Matapos ang alikabok ay tumira, ang martial artist na tumakas ay bumalik sa lugar at sinubukang hanapin si James sa loob ng mga guho.
Biglang nagsimulang gumalaw ang mga durog na bato, at isang dagwang figure mula sa lupa. Umupo siya sa isang bato at napabuga ng hangin. Halos patayin ako ng maldita na iyon. Galit na galit si Zane. Hindi niya inaasahan na bigla siyang atakihin ni James. Dahil halos walang punto ang pag-atake, hindi siya handa. Kahit malakas siya, muntik na siyang mamatay sa sobrang lapit. Nang mga sandaling iyon, napuno siya ng dugo at mukhang sobrang gulanit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1959. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nawasak ang lahat. Si Conrad at ang isa pang disipulo ng sacerdotal sect ay nawala ng walang bakas. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Nang mga sandaling iyon, may mga martial artist na lumapit sa kanya. Nang makitang bumangon si Zane mula sa mga guho, nag-react sila sa gulat at nagsimula silang umatras ng may takot. Mamatay. Nagdilim ang ekspresyon ni Zane. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at malakas na puwersa ang bomb alot sa lugar. Ang mga martial artist na lumapit sa kanya ay iginuhit sa kanyang harapan at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, ang pagsusumikap ay nagpulala sa mga pinsala sa kanyang katawan, at paulit-ulit siyang umubo ng dugo. Walang pag-aalinlang ang bumangon si Maxine sa lupa at pinandilatan si Zane, sumisigaw. Nasaan si James, nasaan si B? Ngumisi si Zane, I don't know if that B** starred is dead or alive. Nagulat ako sa pag-atake niya. Dahil nagawa pa nitong masaktan ako, sigurado akong nagpensya kasabay ng pagsabog. Ang mga kilos ni James ay labis siyang nasaran ng loob. Pakiramdam niya ay sayang ang pagkamatay ni James bago ibigay ang mga cultivation technique na tinanong ni Nine, Hearn para sa. Sa pag-iisip ng mga ito, nakaramdam si Zane ng fracas. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad. Sa sandaling kumilos siya, naapektuhan ang mga sugat sa kanyang katawan, at ang true energy na naipon niya ay nawala. Hindi niya maiwasang madapa ng ilang hakbang paatras. Nang makitang nasugatan si Zane, naisip ng ilang martial artist na gumawa ng desperadong pagsisikap na lumaban. Tumingin si Thomas kay Tobias at Luke dyan na nakatayo sa tabi niya, at binigyan sila ng banayad na senyales. Sabay na tumango ang dalawa. Sa pagkakataong iyon, biglang nag-atake ang tatlo kay Zane. Gusto mo talagang mamatay. Galit na galit si Zane at gustong lumaban. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay masyadong malubha, at hindi niya mapakilos ang kanyang true energy. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay wala pang 100 sa kanyang pinakamataas. Ang mga pag-atake ng tatlo ay nagpal-ayaz sa kanya. Napasuko siya agad. Ilang talam ang idiniin sa kanyang leeg. James, nasaan ka James? Nabaliw si Maxine at patuloy na naghuhukay sa mga labi na sinusubukang hanapin si James. Sa kasamaang palad, hindi sumagot si James, kahit anong sigaw niya. Natahimik ang ibang martial artist. Alam nilang isinakripisyo ni James ang sarili sa laban. Kung ganoon kalubha ang pinsala ni Zane, tiyak na hindi makakaligtas si James na nasa gitna ng pagsabog. Samantala, isang figure ang lumipad sa itaas ng Mount Tai. Lumipad siya sa gitna ng mga ulap at tumingin sa malayo. Ang buong Sol ay nasa kanyang larangan ng paningin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1960. Ang taong iyon ay ang tagapag-ingat ng Kamara ng Kasulatan. Nasaksihan niya ang lahat ng nangyari sa Floret Palace. Isang may problemang ekspresyon ang bumungad sa kanyang hindi mahahawak ang mukha habang pinagmamasdan ang lugar na gumuho sa wala. Ginagawa ang lahat para sa kapakanan ng iyong bansa at ng mga tao nito, isinasama mo ang diwa ng mga ninuno ng mundo, at kailangan ng mundo ang mga taong tulad mo. Kung ang lahat ay natatakot sa kamatayan, ang mundo ay hindi natatakan ngunit nawasak. Mahina na nagsalita ang custodian sa volume na siya lang ang nakakarinig. Magtipon, mga pira-piraso ng kaluluwa. Ang kanyang parang multo na mga kamay ay biglang gumalaw, at isang misteryosong marka ang nabuo sa hangin. Pagkatapos, isang di nakikitang puwersa ang lumabas mula sa kanyang mga kamay. Ang puwersa ay kumalat sa buong lupain, na nagtatagpo sa lokasyon ng Floret Palace. Ang mga puting batik ng liwanag ay lumitaw mula sa mga guho at lumutang sa kalangitan, na bumubuo ng isang translucent na figure. Mabilis na umalis ang figure sa lugar at lumipad patungo sa Mount Tai.
Ang figure ay mabilis na gumalaw at lumitaw sa Mount Tai halos sa isang kisap mata, na lumilitaw sa harap ng tagapag-ingat ng kamara ng kasulatan. Paano? MS Custodian. Biglang natauhan si James. May nakita siyang immaterial figure na nakatayo sa harapan niya. Anong nangyari? Naguguluhan si James. Naalala niya na ang kanyang pisikal na katawan ay namatay mula sa puwersa ng cosmic destruction na kanyang pinalayas, at agad siyang nawalan ng malay. Sinuri niya ang kanyang katawan nang mapagtantong hindi ito mahahawakan, nagulat siya. Walang pakialam na sinabi ng tagapag-ingat, tandaan na mula ngayon, dapat mong iwasang kumilos ng walang ingat anuman ang iyong sitwasyon. Patay na ba ako? Bumalatay ang gulat sa mukha ni James. Sa teoryang pagsasalita, ikaw ay talagang patay, ang iyong pisikal na katawan ay nawasak kaagad, at ang iyong kaluluwa na lamang ang natitira. Gayunpaman, gumamit ako ng makapangyarihang salamangka para puwersahang tipunin ang mga pira-piraso ng iyong kaluluwa dahil nasira ang mga ito ng husto, paliwanag ng tagapag-alaga. Lumitaw si Chuck sa mukha ni James. Thurston patay. Namatay ako ng ganun lang. Napalitan ng panghihinayang ang ekspresyon ni James. Marami pa siyang dapat gawin. Ngayon ay hindi na siya kakainin para panoorin ang paglaki ni Winnie. Bukod dito, Weinstead ay hindi pa ganap na binuo. Isinantabi ang kanyang pagsisisi, nag-aalala siya kung namatay na ba si Zane. Kung namatay si Zane, magiging sulit ang kanyang sakripisyo, kung hindi, namatay siya ng walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James na unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Naramdaman niya ang isang misteryosong kapangyarihan mula sa lupa na pumupunit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang ilusyon na katawan ay dahan-daang nagkalat at bumalik sa ilang puting batik ng liwanag. Iniunat ng custodian ang kanyang maputlang mga kamay at marahang hinawakan ang lugar kung saan nawala ang kaluluwa ni James. Ang malakas na enerhiya ay dumaloy mula sa kanya at tinipon muli ang kaluluwa ni James sa isang ilusyon na katawan. Nagkamalay na naman si James. Tumingin siya sa custodian at nagsusumamo, "Pakiusap, iligtas mo ako, MS." Custodian. "Hindi ka na matubos," sumagot ang tagapag-alaga, "ang iyong katawan ay nawala, at ang iyong kaluluwa ay malapit nang mawala sa mundong ito. Kapag nangyari iyon, wala ka na sa mundong ito. Wala ka na ba talagang magagawa?" Tumingin si James sa custodian at sinabing, "Napakalakas mo, kaya dapat may paraan ka para iligtas ako, di ba? Kung hindi mo ako matutulungan, hindi mo mapupulot ang mga pira-piraso ng aking kaluluwa." Tiyak na naniniwala siyang may iligtas siya ng tagapag-ingat. Kung hindi, ang tagapag-ingat ay hindi dumaan sa problema ng pagtitipon ng mga pira-piraso ng kanyang kaluluwa. "Gusto mo bang mabuhay?" tanong ng custodian. Paulit-ulit na tumango ang illusory figure ni James. "Oo." "Ano ang dahilan kung bakit gusto mong mabuhay?" "Malapit nang mangyari ang mga matinding pagbabago sa Earth. Kahit na nabuhay kang muli ngayon, mamamatay ka muli sa hinaharap." Determinado na sabi ni James, "I can't die yet. Marami pa akong dapat gawin. Inaako ko ang responsibilidad na protektahan ang mga tao sa Earth." "Sino ang nagbigay ng responsibilidad sa iyo?" Saglit na hindi nakasagot si James. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Bilang isang tao mula sa Earth, paano ako magmamasid na lamang habang ang aking uri ay namamatay? Paano ko sila mapapanood na mamatay ng ganun-ganun lang? Kahit na ang aking lakas ay limitado. Handa akong ibigay ang aking buhay para sa kapakanan ng ating mga tao sa mundo ng walang pag-iisip." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1961. Si James ay isang sundalo. Ang tungkulin ng isang sundalo ay protektahan ang mga tao ng bansa. Nabuo niya ang pakiramdam ng pananagutan pagkatapos maglingkod sa militar ng mahigit 10 taon. Magwawakas ang mundo kung ang lahat ay umiwas sa panganib at tumanggi na humakbang. "Magaling," ang sabi. Malumanay na tumango ang custodian. Sumang-ayon siya sa sinabi ni James. Noong unang panahon, mayroong isang grupo ng mga tao na may parehong kaisipan. Sila ang dahilan kung bakit naligtas ang Earth. MS. Tagapag-ingat, may pagkakataon bang mabuhay ulit ako? Tumingin si James sa custodian gamit ang maaninag niyang mga mata. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Marami pa siyang gustong gawin, at mas marami pa ang hindi pa niya nagagawa. Malumanay na sagot ng custodian, "Posible. Gayunpaman,
Ang responsibilidad at pasanin na ipapataw sa iyo ay magiging mas mabigat. Desididong sumagot si James, "I'll do whatever it takes." Ikinaway ng custodian ang kanyang kamay, at ang ilusyon na katawan ni James ay dumausdas pataas. Umaambon ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay bumungad siya sa isang hindi pamilyar na lugar. "Saan tayo, Ms. Custodian?" Tiningnan ni James ang figure na dahan-daang namumuo sa kanyang harapan at kinikilatis ang kanyang paligid ng may kaba. Hindi pa siya nakakapunta sa hindi pamilyar na lugar na ito. Nakapalibot sa kanila ang itim at gintong pader. Pakiramdam niya ay dinala siya sa isang uri ng ebony na palasyo. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng kamara ng mga kasulatan. Ibinuka ng tagapag-alaga ang kanyang mga labi, pinagmasdan ang kanyang paligid, at sinabing, ang mga hindi masasabing lihim at makapangyarihang kayamanan ay nakaimbak sa lugar na ito. Mayroon ding hindi mabilang na mga mahiwagang bagay na naiwan ng mga ninuno ng Earth na iniingatan dito. Mayroong isang bagay dito na maaaring bumuhay sa iyo. Tuwang-tuwa, nagtanong si James, "Ano iyon?" "Sundan mo ako." Unti-unting nagkakaroon ng corporeal form ang spectral body ng custodian habang naglalakad siya pasulong. Sumunod naman si James sa likod niya. Nauna siyang naglakad, itinulak ang pinto ng itim na bato, at nagpatuloy sa kailaliman ng underground cavern. Matapos tumawid sa ilang paikot-ikot na landas, nakarating sila sa isang misteryosong lugar. Makukulay na guhit ng liwanag ang sumikat mula sa lupa at nagkuros sa hangin, bumubuo ng isang misteryosong pattern. Hindi naunawaan ni James ang pattern mula sa kanyang pananaw, nakikita lang niya ang mga sinag ng mga ilaw na patuloy na nagsasagupaan, malabo niyang nakikita ang ilang mahiwagang sinaunang kasulatan. Matanda na sila kaya hindi niya nakilala ang mga ito. "Ano ito, Ms. Custodian?" Natarante si James. Ikinaway ng tagapag-alaga ang kanyang kamay, dahilan upang mawala ang mga nagsasalubong na sinag at sinaunang kasulatan. Isang itim na lotus na bulaklak na nagbibigay ng itim na kinang ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay isang demonic lotus. Tiningnan ng custodian ang itim na lotus sa harapan nila. Ang lotus ay 3 metro ang lapad at may 9 na talulot. Ang mga talulot ay nagpalabas ng mahinang itim na ningning mula sa loob nila. Tinanong ni James, "Ano itong demonic lotus?" Ipinaliwanag ng tagapag-alaga, noong sinaunang panahon, iniwan ito ng isang makapangyarihang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. Naguguluhan si James. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinakita sa kanya ng custodian ang itim na lotus. Lumingon ang custodian kay James. Sa wakas ay nakita ni James ang hitsura ng custodian. Siya ay napakarilag at may magagandang katangian. Ang kanyang mukha ay katulad ng isang walang kamali-mali na piraso ng porselana na walang mga imperfections. Sa kabila ng kanyang nakakaakit na mukha ay isang bihirang nakikitang ekspresyon ng kaseryosohan. "Sabihin mo sa akin, James. Alam mo ba kung sino ang kaaway ng sangkatauhan?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1962. Saglit na nag-isip si James at sinabing, "Ang mga outsiders ba mula sa Sealed Realm?" Marahang umiling ang custodian. "Kalimutan mo na. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa'yo ng diretso. I-save namin ito para sa hinaharap. Dinala kita dito dahil plano kong gamitin ang demonic lotus para muling buuin ang iyong pisikal na katawan." "Ano?" Nakanganga ang incorporeal na bibig ni James. Tumingin siya sa madilim na kumikinang na lotus sa kanyang harapan at nagtanong, "Gagamitin mo ba itong lotus para gawing muli ang aking pisikal na katawan?" Tumango ang custodian at sinabing, "Tama. Nakuha ng mga ninuno ng Earth ang lotus na ito pagkatapos ng maraming paghihirap. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano, ngunit hindi ko masasabi sa iyo ang tungkol dito sa ngayon. Kung sasabihin ko sa iyo ng labis sa puntong ito, mas mapapabigat nito ang iyong pag-iisip. Ang masasabi ko sa iyo ay malapit ka nang makatanggap ng magandang pagkakataon kasama ng magandang kapalaran." Lumingon siya para tingnan ang demonic lotus. Ang orihinal na may-ari ng lotus ay isang makapangyarihang tao na ang lakas ay higit pa sa anumang maiisip mo kapag ginamit namin ang lotus upang muling buuin ang iyong katawan, ang iyong potensyal ay tataas ng malaki. Walang ideya si James kung ano ang iisipin tungkol sa ideya ng isang mas malaking plano, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya hanggat maaari siyang mabuhay muli. "Iligtas mo ako,
MS. Custodian. Pasensya ka na. Magtatagal para pinuhin ko ang Lotus. Sa panahong ito, kailangan mong manatili dito at iwasang gumala. Mayroong isang porma sayon dito upang matiyak na ang iyong kaluluwa ay hindi mawawala. The Almighty Dragon General Chapter 1962. Binalaan siya ng custodian. Sige, tumango si James. Ikinumpas ng tagapag-alaga ang kanyang kamay, at ang itim na lotus ay lumipad sa kanyang mga palad. Pagkatapos, umalis siya kasama nito. Nanatili sa pwesto si James. Ang oras ay gumagapang araw-araw. Matagal na naghintay si James sa kailaliman ng underground cavern. Sa una, nagawa niyang subaybayan ang oras. Lumipas ang 1 buwan, pagkatapos ay 2 buwan, pagkatapos ay 3. Sa kalaunan, ang kanyang pangunawa sa oras ay nawala. Nang malapit na siya sa dulo ng kanyang lubad, muling nagpakita ang tagapag-alaga. MS Custodian. Nagmamadaling lumapit si James sa kanya at tinignan ang ethereal na babae. Bahagyang tumango ang custodian sa kanya at pinitik ang kanyang pulso. Isang sinag ng itim na liwanag ang sumikat, at isang katawan ang lumitaw sa lupa. Napatulala si James nang makita ang bangkay. Kamukhang kamukha niya ang lalaking nakahandusay sa lupa. Nakapikit ang mga mata nito, at isang itim na liwanag ang sumilay mula rito, katawan nito, na nagbibigay ng medyo palihis na hangin. Ano ito, MS? Custodian? Tanong ni James. Sinabi ng tagapag-alaga, ginamit ko ang demonic lotus para muling buuin ang iyong pisikal na katawan hanggat ang iyong kaluluwa ay pumasok sa katawan, ikaw ay muling mabubuhay. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na ang demonic lotus ay natural na naglalaman ng demonic energy at makakaapekto sa iyong kaluluwa bilang isang resulta. Maaaring subukan pa nitong baguhin ang iyong kaluluwa na magdulot sa iyo na maging demonyo upang maging miyembro ka ng demon race. Mataimtim na sinabi ng tagapag-alaga, sana ay mapanatili mo ang kadalisayan ng iyong kaluluwa at alalahanin ang iyong mga responsibilidad at misyon. Kung hindi mo mapanatili ang iyong pangangatwiran sa ilalim ng impluwensya ng demonic energy, wala akong magagawa kundi patayin ka. Napaawang ang labi ni James. Nag-isip siya sandali at sinabing, bakit hindi ko madalisay ang demonic energy sa katawan na ito? Dahil kayang dalisayan ni Thea ang kanyang demonic energy, dapat ay magagawa ko rin iyon, di ba? Sumagot ang tagapag-ingat, pareho kayong nasa magkaibang suliranin. Siya ay may kataas-taasang katawan pati na rin ang kataas-taasang espiritual na ugat. Kakaunti lang ang mga taong may ganoong pangangatawan ang isisilang sa milyon-milyong taon. Ang demonic energy ay nakakaapekto lamang sa kadalisayan ng kanilang katawan. Gayunpaman, ang pangunahing bentahe ng katawan na ito ay ginawa mula sa demonic energy dahil dito, ang potensyal ng katawan na ito ay walang limitasyon. Kung dinadalisayin mo ang demonic energy, mawawala ang mga likas na pakinabang nito na nilikha ko ito para sa bukod dito, ito ay isang demonic lotus, at ang paglilinis nito ay lampas sa aking kakayahan. Tila sinunod ni James ang kanyang pangangatuwiran ngunit hindi pa rin sigurado sa ilang mga bagay. Gayunpaman, ang mga kawalan ng katiyakan ay wala sa punto. Tatanggapin niya ang anumang uri ng katawan nito hanggat maaari siyang mabuhay muli. Nga pala, ilang oras na ang lumipas mula noong huli akong napunta sa labas ng mundo. Tanong ni James. Ang alam niya lang ay matagal na siya sa lugar na ito ngunit hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Sabi ng custodian, 3 taon ka na rito. Ang tagal din lumipas sa labas, nagulat si James. Ano? 3 taon na ba? Kumusta ang lahat sa labas? Sumagot ang tagapag-ingat, maaaring lumala ang mga bagay ngunit hindi pa nila nararanasan ang buong lawak ng paparating na kaguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1963. Sa pamamagitan ng pinakamadilim na oras ng Earth, ang lahat ngayon ay itinuturing na medyo mapayapa para sa tagapag-ingat. Gumaan ang pakiramdam ni James dahil walang sinabi ang custodian sa partikular na nangyari sa labas, na nangangahulugan na ang mga bagay ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Ano ang kailangan kong gawin para mabuhay muli? Sabik na tumingin si James sa custodian. Nais niyang mabuhay muli at makaalis sa lugar na ito ng buhay. Sumulyap ang custodian kay James at pinitik ang pulso nito. Naramdaman ni James na ang kanyang parang multo na anyo ay lumilipad pasulong habang ito ay walang tigil na gumagalaw patungo sa pisikal na katawan sa lupa.
Sa sandaling iyon, nabuo ang isang misteryosong marka sa kamay ng tagapag-alaga. Nag-chant siya ng ilang salita, at isa-isang pumasok ang mga misteryosong simbolo sa katawan ni James. Mga 5 minuto ang lumipas. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata pagkatapos makapasok sa katawan sa lupa. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang magandang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Seryoso ang kanyang nakakaakit na mukha habang tahimik na nakatitig kay James. Bumangon si James sa lupa. Bibuhay na naman ba ako? Umindayog siya sa kanyang mga paa ngunit nalaman niyang medyo awkward ang kanyang mga galaw. Sa kabila noon, nagawa niyang kontrolin ang katawan. Ano ang pakiramdam mo? Napatingin ang custodian kay James. Sagot ni James, "It's not bad. Ramdam ko ang walang katapusang kapangyarihan na dumaloy sa aking katawan." Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti, at siya ay mas malakas kaysa dati sa sandaling iyon, isang walang takot at kumpiyansang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Kung ikukumpara sa dati niyang katawan, mas malakas siya ngayon. Nagbabala ang custodian. Huwag kang maangas. Ang iyong kasalukuyang pisikal na katawan ay nasa yugto ng pagbuo nito at napakahina. Ang iyong pisikal na katawan ay may maraming potensyal na lumago, at sa paglipas ng panahon, ikaw ay tiyak na magiging isang kakila-kilabot na powerhouse. Gayunpaman, may mga makabuluhang disbentahan na kasama nito. Umaasa ako na maaari kang manatiling tapat sa iyong pangako at mag-ambag sa sangkatauhan. Ikinuyom ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Gagawin ko ang aking makakaya." Bahagyang tumango ang custodian at sinabing, "Ma'am, tama na. Pwede ka nang umalis." Hindi maiwasang magtanong ni James. "By the way, kamusta si Thea?" 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Thea. Malamang na ginugol ni Thea ang buong oras na ito sa paglilinis ng demonic energy sa kanyang katawan. Sabik si James na malaman ang kanyang kalagayan. Okay lang siya, sinabi ng tagapag-alaga, gayunpaman mayroong isang malaking halaga ng demonic energy sa kanyang katawan, at hindi ito maaaring maging dalisay sa napakaikling panahon. Magtatagal pa. Makakaalis ka dito, rest assured na ligtas si Thea dito. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Ikanaway ng custodian ang kanyang kamay sa hangin, at dumaloy ang malakas na enerhiya mula sa kanyang manggas, na bumabalot kay James. Pakiramdam ni James ay lumalabo ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nasa labas na siya. Siya ay dinala sa isang lugar sa Mount Tai kung saan walang mga palatandaan ng buhay ng tao. Huminga ng malalim si James matapos tuluyang makatapak muli sa labas ng mundo. 3 taon na ang nakalipas mula noon. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pagbabago ng Earth sa panahong ito. I wonder kung namatay si Zane 3 years ago. Sa pag-iisip sa nangyari 3 taon na ang nakakaraan, ang puso ni James ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis kung wala ang tulong ng tagapag-alaga, siya ay napahamak at hindi na umiral sa mundong ito. Ang tagapag-alaga ay tunay na makapangyarihan. Nagulat si James sa lakas ng custodian. Anong uri ng paraan ang ginamit niya para tipunin ang nakakalat niyang kaluluwa sa ilang galaw lang ng kanyang kamay? Kahit na siya ay isang martial artist, mahirap para sa kanya na intindihin ang kanyang kapangyarihan. Ang isang tao na ang katawan ay hinaypan sa wala ay muling nabuhay. Ang kanyang mga kapangyarihan ay lumabag sa likas na batas ng langit. Kung hindi dahil personal na naranasan ni James ang gayong hindi makalupa na kapangyarihan para sa kanyang sarili, hindi siya kailanman maniniwalang nag-e-exist sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1964. 3 taon na ang lumipas kaya dapat 4 na taong gulang na si Winnie. Namiss ni James ang kanyang anak. Para siyang incompetent na ama. Isang malungkot na buntong hininga ang kumawala sa kanyang bibig nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip. Pagkatapos, umalis siya sa Mount Tai. Pumunta siya sa pinakamalapit na lungsod sa Mount Tai, bumili ng mobile phone, at bumisita sa online martial artist forum. Nagsimula siyang mag-browse sa forum para sa mga detalye sa mga kaganapang nangyari sa nakalipas na 3 taon. Sinimulan ni James na basahin ang mga artikulo mula 3 taon na ang nakalilipas. Matapos ang kalahating araw na pagpunta sa forum, nalaman niyang nabigo ang kanyang desperadong pagsisikap na patayin si Zane. Masyadong makapangyarihan si Zane.
Kahit na ginamit niya ang kanyang makapangyarihang signature martial arts skill na Samaire sa kanyang katawan at kaluluwa, hindi pa rin niya kayang patayin si Zane. Sa kabutihang palad, si Zane ay labis na nawalan ng kakayahan sa desperadong bid ni James. Pagkatapos, pinamunuan ni Thomas ang mga tao at nabihag si Zane ng buhay. Hindi pinatay ni Thomas si Zane at sa halip, ikinulong siya. Si Zane ay isang mahalagang tao. Kung walang pinipiling pagpatay sa kanya, ang mga outsiders ay maghihiganti sa mga tao sa Earth kapag nabuksan ang selyo. Matapos makulong si Zane, ang mga bagay-bagay sa Earth ay tumira sa sandaling ito. Gayunpaman, ang selyo ng Overworld ay may bitek, at ang mga tagalabas ay maaaring dumaan dito at makarating sa Earth. Sa nakalipas na 3 taon, maraming Overworld outsiders ang dumating sa Earth. Sa tuwing may lalabas na outsider, susubukan nilang sakupin ang Earth. Sa panahong ito, ang mga martial artist sa mundo ay higit na nahirapan kaysa dati. Ang mga martial artist ng Earth ay nasa ilalim ng patuloy na presyon. Hindi nila nagawang tumayo laban sa Overworld outsiders, kaya kinailangan nilang tanggapin ang mga ito. 1 taon matapos makulong si Zane, isa pang disipulo ng sacerdotal sect ang dumating sa Earth. Sa pagkakataong ito ang pangalawang senior na disipulo ng sacerdotal sect na junior ni Zane. Ang kanyang pangalan ay Matthias Judah. Siya ay isang walang awa na tao. Nagpakita siya sa Jepire at pinatay ang maraming inosente. Sa isang gabi, umabot na sa mahigit 300,000 ang nasawi sa Jepire sa huli, napilitan si Thomas na lumuhad at humingi ng tawad sa pagkuha ng isang miyembro ng kanilang sekta na bihag. Pinalaya si Zane at itinatag ang sacerdotal sect sa Earth. Matapos maabutan ang sitwasyon, huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan ang napakaraming bagay na mangyayari sa nakalipas na 3 taon habang siya ay patay. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Matthias sa Earth at para patayin niya ang mga tao ng Jepire, ang lungsod na itinatag ng kanyang lolo na si Thomas. Napasuko rin si Thomas, na hindi niya kapanipaniwala. Ilan lamang ito sa maraming bagay na nangyari sa nakalipas na 3 taon. Sa nakalipas na 3 taon, ang Earth ay dumaan sa matinding pagbabago. Maraming Overworld outsiders ang lumitaw sa oras na iyon. Sinakop nila ang maraming kilalang kabundukan gayon din ang mga bahagi ng teritoryo ni Sol, na nagtatag ng sarili nilang mga sekta, sa lupa at pagkuha ng mga tao bilang mga alipin. Ang tanging mapalad na bagay ay bukod sa massacre ni Matthias sa 300,000 katao sa Jepire, ang Overworld outsiders ay hindi nagpatuloy sa mas maraming pagpatay sa Earth. Sa kabila ng hindi nila basta-basta na pagpatay sa mga tao, ang mga Overworld outsiders na ito ay hindi itinuring ang mga tagalupa bilang mga tao. Sa halip, tinatrato nila ang mga tagalupa na parang mga hayop. Sa panahong ito, ang omniscient deity ay hindi kailanman nagpakita upang mamagitan at tila naglaho sa manipis na hangin. Para naman sa kanyang lolo, ang prinsipe ng Orchid Mountain, hinamon siya ng Overworld outsiders dahil nalaman nilang isa siya sa mga pinakamalaking banta nila sa Earth. Binalak nilang talunin siya upang higit na ipakita ang kanilang lakas at kabantugan matapos ipahayag ang kanilang pagdating sa Earth. Si Langston ay binugbog ng kalahati hanggang mamatay ng isang Overworld outsider mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Lumipas ang lahat ng oras na iyon, ngunit nagpapagaling pa rin siya sa kama at hindi pa tuluyang gumaling. Malabo ang pagkakaintindi ni James sa nangyari sa Earth sa nakalipas na 3 taon. Masama niyang pinagdikit ang mga kilay. Ang nag-iisang Overworld outsider ay sapat na upang magdulot ng malaking casualty sa Earth. Pagkatapos magbukas ng selyo, libo-libong mundo tulad ng Overworld ang magkakaroon ng access sa Earth. Kapag dumating ang oras na iyon, ito ay karaniwang araw ng katapusan para sa lahat ng sangkatauhan. Nagsimula ang lahat 4 na taon na ang nakalilipas, na nangangahulugan na ang selyo ay ganap na magbubukas sa susunod na 6 na taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1965. 6 na taon na lang ang natitira sa mundo. Pagkalipas ng 6 na taon, isang apocalypse ang sasapit sa lupa. Ang kasalukuyang mga tao sa Earth ay walang kakayahang maghanda para sa nalalapit na araw ng katapusan. Sapat na ang one Overworld outsider para mawalan ng pag-asa ang mga naninirahan sa Earth. Sa sandaling mabuksan ang selyo, hindi mabilang na mga mundo, kabilang ang Overworld,
ay magsasama sa Earth na minarkahan ang katapusan ng sangkatauhan. Bukod dito, tanging ang mga mahihinang overworld outsiders lang ang nakapasok sa Earth sa kasalukuyang yugto. Ang mga mas malakas ay hindi pa rin makadaan sa selyo sa Earth. Ang pinakamahirap na gawain ngayon ay ang alisin ang mga outsiders na lumitaw sa Earth sa lalong madaling panahon upang bumili ng ilang taon pa para umunlad ang mga tao. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang paggamit ng kanyang mga plano ay hindi isang madaling gawain. Problemado si James kung paano haharapin sina Matias at Zane. Sa kanyang nalalaman, mayroong hindi bababa sa 5 tao sa Earth na ang mga base ng paglilinang ay maihahambing kay Zane. Gaano kalakas ang aking pisikal na katawan? Naikuyom ni James ang kanyang kamao at yumuko. Nararamdaman niya na mayroon siyang malaking kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit hindi niya tiyak na masasabi kung gaano siya kalakas dahil kagagaling lang niya sa buhay at hindi pa nakakalaban ng mga mabibigat na tao. Dapat pumunta muna ako sa Wormstead. Bulong ni James at umalis sa lugar. Pagkaraan ng isang araw, narating ni James ang kabisera ng Wormstead, ang Dragonville. Nagsimula ang konstruksyon ng Dragonville 4 na taon na ang nakalilipas at nang bumalik si James sa konstruksyon ay halos natapos na. Matatagpuan ang isang palasyo sa gitnang bahagi, at napapalibutan ito ng matataas na gusali. Ang Dragonville ay naging isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa mundo. Nag-alok ang lungsod ng maraming pagkakataon sa negosyo at umakit ng hindi mabilang na mga negosyante na mag-set up doon. Tiningnan ni James ang mga nakapaligid na matataas na gusali at malalawak na kalsada na may pakiramdam ng tagumpay. Ang Wormstead ay mabilis na umuunlad, at ito ay naging isang bansa na may maraming internasyonal na pakikitungo. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga ganap na armadong gwardya ang humaharap sa ilang tao sa harap ng palasyo. Nasa harap ng mga gwardya ang ilan sa kasalukuyang mga pinuno ng Wormstead, sina Delaney, Henry, Quincy, ang Blythe King, Blake, at ang Elite Eight. Nakatayo sa tapat nila ang 3 binata. 3 sa kanila ay tumingin sa paligid ng 20 taong gulang at nakasuot ng puting damit. Ang pinuno ng grupo ay may nakaukit na mahabang espada sa kanyang damit. Sino ang may huling say sa Wormstead sa kasalukuyan? Napatingin ang pinuno sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan at mahinang sinabi. Gustong sakupin ng Sword Sect ang Wormstead. Masunurin ibigay ang iyong bansa sa amin. Kung hindi, gagawin nating dagat ng dugo ang lugar na ito. Nakatayo sa harap niya, si Henry ay may malungkot na ekspresyon. Mahinang sabi ni Delaney, ang mga taong ito ay mula sa Sword Sect na nagmula sa Overworld. Kakapikita lang nila sa Earth 3 buwan na ang nakakaraan. Ayon sa impormasyong nakalap ko, si Yechil Jenkin ng Sword Sect ay medyo malakas. Bagamat hindi siya kasing kapangyarihan ni Zane at ng kanyang mga kauri, hindi naman siya gaanong mapanganib. Gumawa siya ng post sa Martial Artists Forum ng Earth, na sinasabing na-unlock niya ang 4 sa kanyang inner gates. Nang marinig ito, mas lalong lumalim ang mga kunot sa noo ni Henry. Ang isang supernatural na nagbukas ng 4 na inner gates ay talagang isang mapangwasak na kalaban. Sa mga martial artists sa Earth, si Langston ang tanging tao na umabot sa parehong antas ng kapangyarihan. Tungkol naman sa omniscient deity, nawala siya ilang taon na ang nakalilipas at hindi na muling nakita. Ano ang dapat nating gawin? Seryoso ang mukha ni Henry. Ang Wormstead ay itinayo sa pagsusumikap ni James ngunit ngayong wala na siya, hindi na namin ito mapoprotektahan para sa kanya. Sa harap ng mga tao mula sa Sword Sect, ang puso ni Henry ay nahulog sa isang malalim na hukay. 7 taon na ang nakalilipas, naabsorb niya ang Dragon Essence at uminom ng kaunting dugo nito. Gayunpaman, ang Dragon Essence lamang ay hindi sapat para itulak siya sa ika-9 na ranggo. Ang pinakamalakas na tao sa Wormstead ay si Delaney. Ilang taon na ang nakalilipas, naabot niya ang ika-9 na ranggo. Sa panahong ito, nakalaya lang siya sa unang kadena. Ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa isang supernatural na nagbukas ng 4 na inner gates. Ang lahat ng iba pa sa Wormstead ay mas mahina kaysa doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1966. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tumingin solemna. Anong mali? Bakit walang sumasagot? Ang pinuno ng grupo, si Yechil, ay mahinang nagsabi, dahil walang sagot, mukhang ang tanging pagpipilian ay patayin kayong lahat.
Swoosh! Binunot niya bigla ang kanyang espada. Wala nang nakasunod sa mga galaw niya pagkatapos noon. Ang ganap na armadong mga gwardya sa paligid nila ay bumagsak sa lupa sa mga pool ng dugo matapos ang kanyang sword light na nagpakita. Lahat sila ay namatay kaagad. Galit na galit ang mga nakatataas na awtoridad ng Wormstead nang makita nilang casual na pinatay ang mga bantay ng kanilang bansa. Malamig na sabi ni Henry. Wala kang karapatang kumilos ng walang kabuluhan sa aming teritoryo. Isang lalaki sa likod ni Yechil ang nagwagayway ng kanyang kamay, at isang malakas na puwersang si Henry ang lumapit sa kanila. Hinawakan ng lalaki si Henry sa buhok at walang awa na sinampal. Agad na lumitaw ang isang pulang tatak ng kamay sa maputing mukha ni Henry. Biglang namula ang mukha niya at umagos ang dugo sa labi niya. Pagkatapos, bumulwak siya ng isang bibig ng dugo na may ilang ngipin. Casual na inihagis ng lalaki si Henry sa lupa at tinapakan siya. Tiningnan niya ito ng masama at sinabing, ang mga tagalupa ay mga baka na mamamatay maaga o huli. Bakit mag-abala sa paggawa ng moat upang labanan ang mga pag-atake ng halimaw pagkatapos mabuksan ang selyo? Haha, optimistic kayo. Naipit si Henry sa lupa at hindi may galaw ang katawan. Si Delaney at ang iba ay gustong tumulong ngunit sa harap ng lakas ng kanilang mga kalaban ay pananghinaan ng loob at walang magawa. Kung gusto mo akong patayin, sige. Naglalaway si Henry. Itinayo ni James ang Wormstead para sa kapakanan ng sangkatauhan. Hindi kami kailanman papayag na ibigay ito. Kung gusto mong sakupin ang Wormstead, kailangan mong patayin kaming lahat. Si Henry ay hindi natatakot sa kamatayan. Tama na. Bahagyang winagiway ni Yechil ang kanyang kamay. Sa wakas ay nakalaya na si Henry. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa at humawak sa kanyang dibdib na may masakit na ekspresyon. Nakatingin kay Delaney at Quincy, ngumiti si Yechil at sinabing, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito kagandang babae ang Wormstead. Pagkatapos magsalita, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay lumitaw sa harap ng mga ito, mabilis na tinapik ang kanyang mga kalaban Akya points. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa kanyang unang pwesto. Lumingon siya at sinabi sa dalawang subordinate sa likod niya. Ang aming layunin dito ay upang oklupi Wormstead, hindi upang patayin ang sino man sa mga naninirahan dito ay lock sila. Mananatili kami sa palasyong ito sa ngayon ay pinapante ni Alsa ang dalawang babaeng ito sa aking silid. Ilalasap ko muna ang mga makalupang babaeng ito. Naiintindihan, sir. Pagkatapos mong gawin ang mga ito, mag-iwan ka sa amin, sir. Pareho silang tumawa ng malazwa. Haha, malupit na tumawa si Yechil. Maraming magagandang babae sa mga tagalupa na ito. Pagkatapos nating sakupin ang Wormstead, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga bagong kalaro. Ikaw, galit na galit ang magandang mukha ni Delaney. Pinagalitan niya sila, mga baboy kayo. Tahimik, B***. Sampal. Ang isa sa mga disipulo ng Sword Sect ay lumakad patungo kay Delaney at iniwas ang kanyang kamay sa kanya. Agad namang pumagitna si Quincy sa kanila, kung galit ka, ilabas mo sa akin. Mangyaring hayaan ang kanyang Yechil na tumingin sa kaakit-akit na figure ni Quincy at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala. Siguradong sasama ako para sa iyo. Habang ang Wormstead ay nasa isang krisis, si James ay patungo sa palasyo. Noon, nirepaso niya ang mga blueprint. Nakita ni James ang kaguluhan sa palasyo at galit na galit. Galit siyang naglakad patungo sa palasyo. 12 ng mga bangkay ang nakahandusay sa lupa ng patio sa labas ng bahay ng palasyo. Ang mga taong ito ay sinaksak sa puso at pinatay sa isang welga. Samantala, sina Henry, Delaney, Quincy, The Blythe King, at ang iba pa ay tumingin sa grupo ni Yechil na may malungkot na ekspresyon. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Yechil ay nakatuon kay Quincy habang walang kahihiyang tinitigan siya nito. Siya ay tumingin sa kanyang voluptuous figure na may kasiyahan. Nakakaakit at nakakabighani. I think I enjoy muna kita. Lumapit si Yechil at itinaas ang baba ni Quincy. Gustong lumaban ni Quincy, ngunit ang kanyang Akya points ay selyado kaya hindi siya makagalaw. Anong gusto mo, bastard? She hissed at him. Sampal. Inabot ni Yechil ang kamay sa kanya. Hindi mo ba hiniling sa akin na ilabas ko ito sa iyo, B***? Sa tingin mo ba hindi kita papatulan dahil lang sa babae ka?
Para sa akin, ang mga tagalupa ay walang iba kundi basura. Isa ka lang namang laro para sa akin para mawalan ng oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1967. Isang pulang palad ang lumitaw sa mukha ni Quincy, at tumulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, may lumapit sa malayong taong nakasuot ng itim. Mabato ang kanyang mukha habang naglalakad, at isang itim na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Naramdaman agad ng mga tauhan ni Yechil ang aura nang lumitaw siya. Sabay-sabay na napalingon ang tatlo sa papalapit na figure. Sino ang taong iyon? Nakakabaliw ang aura niya. Iyon ay isang napakamapanganib na aura. Nagsanay ba ang taong ito ng isang uri ng demonic art? Na-freeze silang tatlo. Maging si Henry at ang iba ay natulala nang makitang papalapit si James. James. Si James. Paano ito posible? Nanatili sila sa kinaroroonan nila na nakadikit ang mga mata sa ugong. Alam ng lahat na namatay na si James, 3 taon na ang nakakaraan, ginamit niya ang kanyang signature Marty's art skill at mortally wounded Zam. The power of the ski was so strong he perished along with his final howl without second burr behind. Matapos makulong si Zane, hinukay ng mga martial artist ng Earth ang pagkawasak ng Floret Palace, ngunit natagpuan lamang ang primordial dragon blade at crucifer. Hindi na matagpuan ang mga labi ni James. Kapag nakita nila ang isang taong kamukhang kamukha ni James, hindi nakakagulat na sila ay mabigla. Dahan-daang naglakad si James. Masama ang kanyang mukha, at ang demonic energy ay lumabas sa kanyang katawan. Ang demonic lotus na nag-reconstitute sa kanyang katawan ay ang pinagmulan din ng kanyang nakakatakot na demonic energy. Ang kanyang presensya lamang ay nagparamdam sa iba na hindi mapakali at natatakot sa kanya. Pagkatapos ng kanyang unang reaksyon, mabilis na nagayos si Yechil. Tumingin siya kay James at umabant ng ilang hakbang. Nakatitig kay James, malamig niyang sinabi, "Who are you, brat? Huwag maging tanga at lumayo sa mga gawain ng sword sect. Magwala." Ramdam ni Yechil ang nakakatakot na aura ni James at alam niyang isa siyang mabigat na kalaban. Kaya naman, sinadya niyang ipahayag ang pagkakakilanlan ng kanyang sekta upang takutin si James. Naglakad si James papunta sa kanya. Tiningnan niya ang 12-dosenang bangkay na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya kay Henry at Quincy na pula, namamaga ang mga mukha. Kaagad, isang kakaibang pulang glow ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay kumukulo sa galit, ngunit siya ay nanatiling matino. Alam niyang malayo sa pushover ang mga tao mula sa overworld. Dagdag pa, wala siyang alam tungkol kay Yechil o sa kanyang cultivation rank. Noong nakaraan, sinubukan ni James na ayusin ito ng mapayapa. Gayunpaman, ang mga kaaway na ito ay nanliligalig at pinapatay ang kanyang mga tao. Ang dugo ay dapat bayaran ng dugo. Sword sect. Malamig na ngumiti si James. Tigilan mo na yang gawa mo, punk. Ang isa sa mga disipulo ng sword sect ay agad na bumunot ng kanyang espada. Agad siyang humarap kay James at itinutok ang kanyang mahabang espada sa vital points ni James. Ang mga maaaring dumaan sa selyo sa lupa ay hindi pangkaraniwan. Kahit na siya ay isang mababang ranggo na disipulo ng sword sect, siya ay naging isang supernatural. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1968. Si Henry at ang iba ay nag-aalalang ekspresyon habang ang supernatural na disipulo ay sumugod kay James. Sa kabila ng mabilis na pagmamadali, itinaas lang ni James ang kanyang kamay, iniunat ang 2 daliri, at sinalo ang talon ng alagad ng sword sect. Ang mga disipulo ng sword sect ay tumingin sa natulala na katahimikan. Ang kalaban ni James ay isang supernatural at todo-todo sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, hindi niya magawang matamaan ang lalaking nasa harapan niya. Sino ang lalaking ito? Tinitigan siya ni James habang bahagyang pinipilipit ang kanyang mga daliri. Snap! Naputol ang dulo ng espada at agad na bumagsak sa lupa. Kasabay nito, ang may-ari ng espada ay nagulat sa makapangyarihang kalaban sa harap niya at napaatras. Ito ang nag-iba ang ekspresyon ni Yechil habang pinapanood ang laban. Alam niyang supernatural ang junior niya. Mula sa kanyang pag-unawa, 1 o 2 tao lamang sa Earth ang nakaabot sa partikular na ranggo na ito. Kasunod ng loika na iyon, ang kanyang disipulo ay dapat na halos hindi matatalo sa Earth. Sino ka siguro, kaibigan ko?
Ako ang nakatatandang disipulo ng Sword Sect. Saang sekta mula sa overworld ka galing? Tanong ni Yechil. Hindi siya sinagot ni James. Sa sumunod na segundo, nagpakita si James sa harap ng disipulo ng Sword Sect at sinaktan siya ng suntok. Ang katawa-tawang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan, nagsama-sama, at binaril ang disipulo ng Sword Sect. Bago pa makapag-react ang disipulo ng Sword Sect, inabot siya ng suntok at ang kanyang katawan ay nawalan ng malay. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yechil, at mabilis siyang umatras. Si Henry, Delaney, Quincy, at ang iba pa ay ganap na natulala. Ang disipulo ng Sword Sect ay isang supernatural. Kahit nawala ang kanyang pinsala, ang prinsipe ng halos hindi napigilan ng Orchid Mountain ang isang supernatural. Siya mismo ang makakahanap nito. Halos imposibleng patayin ang alagad. Gayunpaman, biglang nagpakita si James at kaagad inalis ang isang supernatural powerhouse. Anong klaseng kapangyarihan meron si James? Nagulat din si James sa mga kakayahan ng kanyang bagong katawan at lubos na pinahusay. Lakas. Sa simula, naramdaman niya na ang katawan ay may kahanga-hangang pisikal na lakas, ngunit ay hindi nagawang masukat ang eksaktong lawak. Walang awa na pinandilatan siya ni James. Pagkatapos magsalita, agad siyang nagpakita sa tabi ng isa pang mas mababang ranggo na disipulo. Sir, iligtas mo ako. Nataranta ang disipulo ng Sword Sect. Sa kasamaang palad, sa oras na sumigaw siya, James. Ginawa na ang kanyang paraan sa kanya. Isang suntok na naman ang ibinato ni James, at nakakatakot na demonic. Ang enerhiya ay sumugod, ganap na nilamon ang disipulo. Ang enerhiya pagkatapos ay sumabog. Namatay kaagad ang alagad. Biglang natagpuan ni Yechil ang sarili na mag-isa laban kay James. Natarante siya matapos makitang agad na pinatay ang dalawa sa mga alagad ng kanyang sekta. Mga kwintas ng tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Kung tatanungin ko, sino ka at saan ka nagmula? Isa akong disipulo ng Sword Sect. Sa pamamagitan ng pagpatay sa isang miyembro ng Sword Sect, talagang nakagawa ka ng kaaway sa amin. Sama-sama, nakatingin sa kanya si James ng masama. Nanginginig sa takot si Yechil. Sino ka para manggulo sa Wormstead? Nagdilim ang ekspresyon ni James at biglang sumugod kay Yechil. Paf! Ngumisi si Yechen. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Pinipigilan ni Yechil ang pag-atake ni James ng buong lakas. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Ang braso ni Yechil ay naputol at nabasa sa dugo. Ang kanyang katawan ay itinapon na parang ragdoll at tuluyang bumagsak sa lupa. Henry, Delaney, Quincy, ang Blythe King, si Blake, at ang iba ay natulala. Inaasar ni James si Yechil. Siya ay isang powerhouse mula sa overworld, na nag-claim na siya ay isang supernatural na nagbukas ng 4 na inner gates. Gayunpaman, ang inaakalang powerhouse na ito ay hindi makatiis kahit isang galaw mula kay James. Nanlaki ang mga mata ni Henry sa hindi makapaniwala. Isa siya ba talaga si James? Hindi ba siya patay na? Paano siya naging ganoon kalakas pagkatapos biglang lumitaw muli? Napatingin ang lahat na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Mahirap paniwalaan ang taong nauna sa kanila na pumatay sa dalawa sa mga disipulo ng Sword Sect at nawalan ng kakayahan kay Yechil ay si James, na di umano ay namatay 3 taon na ang nakakaraan. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1969. Hindi pushover si Yechil. Siya ay isang supernatural na nagbukas ng 4 na inner gates. Sa Earth, ang isang tao sa kanyang lakas ay madaling ituring na hindi magagapi. Sa kanyang kapangyarihan, naisip niya na mayroon siyang malaking awtoridad sa Earth kung saan ang martial arts ay tinanggihan. Gustong-gusto niya ang Wormstead at gusto niyang maging emperador ng bansang iyon. Gayunpaman, napigilan siya ng isang binata at natalo sa isang galaw. Nabasag ng puwersa ang mga buto sa kanyang braso. Bumagsak siya sa lupa, pilit na bumangon, at nahihiyang tumingin kay James. Sino ka? Wala pa akong narinig na tulad mo sa overworld. Galing ka ba sa overworld? Saan ka nang galing? Nakita na ni Yechil ang halos lahat ng mahuhusay na powerhouse sa overworld. Kilala pa niya ang mga hindi pa niya nakikilala. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang taong nauna sa kanya.
Dahan-daang naglakad si James. Tuloy-tuloy na umatras si Yechil nang maramdaman niya ang pamatay na layunin ni James. Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang isipan ang ideya ng pag-urong. Alam ni Yechil na hindi siya katapat ni James. Maliban kung nakatakas siya, tiyak na mamamatay siya. Matapos ang ideyang pumasok sa kanyang isipan, mabilis siyang tumalikod at tumakas. Tumalon siya palayo sa langit sa di kalayuan. Mabilis na humabol si James. Dahil sa ranggo ni Yechil, mabilis siyang kumilos. Gayunpaman, mas mabilis si James kaysa sa kanya at agad na naabutan. Hinawakan siya ni James at marahas na inihagis sa lupa. Bumagsak si Yechil sa lupa, na naging sanhi ng isang mabulok na hukay na agad na nabuo, at ang kanyang katawan ay nahulog pa sa hukay. Bahagyang pinitik ni James ang kanyang pulso at pinakilos ang kanyang true energy. Isang malakas na puwersa ang sumambulat at hinayla si Yechil mula sa malalim na hukay. Hinawakan ni James ang kanyang leeg at kumapit ng mahigpit. Basag. Naputol ang leeg ni Yechil at agad siyang namatay. Casual na itinapon ni James ang kanyang bangkay na parang basura. Si Henry at ang iba pa ay nakamasid sa eksena. Si Yechil ay isang malakas na puwersa mula sa overworld ngunit walang kapangyarihan laban kay James. James ba talaga ang taong ito? Inunat ni James ang katawan at mamulong. Ang bagong katawan na ito ay hindi ka panipaniwala. Iniisip ko kung kaya kong talunin si Zane bilang ako ngayon. Sa hindi kalayuan, nag-aalalang tumawag si Henry, J. James. Si James ay natauhan at binawi ang kanyang lakas, bumalik sa kanyang normal na estado. Lumapit siya at binuksan ang mga acupoints ni Henry at ng iba pa. Napatingin si Henry kay James na may pagdududa. Ay ikaw ba James? Tuwang-tuwa rin si Quincy nang makita siya at hindi napigil ang humakbang pasulong. Hindi niya pinansin ang kanyang sugat sa mukha at tuwang-tuwang tumingin kay James. J. James, ikaw ba talaga? Hindi makapaniwalang tumingin si Delaney kay James at nagtanong, di buhay ka pa? Lahat ng iba ay nakatingin sa kanya na nagtataka. Napatingin si James sa mga pamilyar na mukha at bahagyang tumanggo. Ma'am, ako ito. Buhay pa ako. Matapos makumpirma na buhay nga si James, lahat ng naruroon ay napabuntong hininga. Makalipas ang ilang segundo, sumugod si Quincy kay James at lumuha sa mga bisig nito. Wow, buhay ka pa. Salamat sa Diyos at buhay ka pa. Akala ko patay ka na. Nang makitang buhay pa si James, hindi na napigilan ni Quincy ang tunay na nararamdaman. Wala siyang pakialam na may ibang tao sa paligid at niyakap si James, na umiiyak. Tinapik ni James ang balikat ni Quincy at sinabing, salamat sa pagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1970. Pinilit ni Quincy na kumalma, binitawan si James, at tumabi sa kanya na may tuwa sa mukha nitong puno ng luha. Tinanong niya, ano ang nangyari? Hindi ka ba namatay 3 taon na ang nakakaraan? Kamusta ka pa? Napakalakas mo ngayon na kahit si Yechil ay hindi katugma sa iyo. Sabi ni Delaney, oo. Si Yechil ay isang makapangyarihang tao mula sa overworld. Isa siyang supernatural na nag-unlock sa 4th inner gate. Siya ay walang magawa laban sa iyo at namatay ng napakadali sa iyong mga kamay. Na-unlock na niya ang 4th inner gate. Bulong ni James. Hindi siya sigurado sa lakas ni Yechil. Gayunpaman, tuluyan niyang pinigilan si Yechil. Bukod dito, nagamit lamang niya ang kaunti sa kanyang pisikal na lakas. Hindi alam ni James kung gaano siya kalakas kung ilalabas niya ang lahat ng lakas niya. Iniisip niya kung kaya niyang talunin si Zane. Hindi siya sigurado kung gaano kalakas ang isang supernatural na nag-unlock sa lahat ng 9 inner gates. Natitiyak lamang niya na madali niyang masusugpo ang isang supernatural na nagbukas sa 4th inner gate. Huminga ng malalim si James. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at nag-isip. Tama ang custodian. Nakuha ko ang pagkakataong panghabang buhay at napakagandang bentahe. Kahit na magtrabaho ako ng husto sa aking orihinal na katawan, hindi ko maaabot ang antas ng pisikal na lakas na ito. Saglit na nag-isip si James at bumalik sa katinoan. Malungkot niyang tiningnan ang mga bangkay sa lupa. Itinuro niya sa malumanay na tono, magalang na ilibing ang mga gwardya na ito at bigyan ng sapat na bayad ang kanilang mga pamilya. Gayun din,
Huwag mong ipaalam ang katotohanan na bumalik ako o pinatay ko ang mga disipulo ng Sword Sect sa ngayon. Sige, walang dalawang isip na tumango si Henry. Maya-maya, maraming tao ang nagtipon sa bulwagan ng palasyo ng Rimstead. Ang mga nakalap ay ang mga nakatataas na awtoridad ng Rimstead. Umupo si James sa pinakamataas na plataporma. Tumayo si Henry at nagsimulang iulat ang pag-unlad ng Rimstead sa nakalipas na 3 taon. Pagkatapos nilang makakuha ng malaking halaga ng pondo, mabilis na umunlad ang Rimstead, at isang underground na silungan ang itinayo sa ilalim ng bansa. Bukod pa rito, gumawa sila ng underground cold storage, at nag-imbak ng pagkain mula sa buong mundo. Ang kasalukuyang mga reserbang pagkain ng Wormstead ay sapat para sa 1 bilyong tao upang mabuhay sa loob ng 3 taon. Mabilis na umuunlad ang bansa. Sa nakalipas na ilang taon, puwersahang kinuha din ng Wormstead ang maraming bansa kasama ang napakalaking puwersa nito. Ang Rimstead ay naging isa na sa pinakamalaking bansa sa mundo at hindi nalalayo kay Saul. Natuwa si James sa mga ulat. Tila pagkatapos ng kanyang kamatayan 3 taon na ang nakararaan, si Henry at ang iba pa ay hindi na natiling walang ginagawa at nagtrabaho ng husto. Samantala, pinangunahan ni Delaney ang mga disipulo ng Mount Thunder Sect sa pagsasanay sa Black Dragon Army. Ngayon, ang mga sundalo ng hukbo ay pawang mga martial artist. Bagaman ang kanilang kabuoang lakas ay kulang, sa tulong ng mga modernong sandata, sila ay halos hindi magagapi. Si Quincy, sa kabilang banda, ay nakatuon sa aspeto ng negosyo ng pag-unlad. Ang New Era of Commerce ay ang pinakamalakas na Chamber of Commerce sa buong mundo, na may mga miyembro mula sa buong mundo. Sa conclusion, maayos na umuunlad ang Wormstead. Matapos iulat ni Henry ng detalyado ang kasalukuyang estado ng bansa, tinanong niya, ano ang susunod mong planong gawin? James. Malumanay na sagot ni James, plano kong pumunta sa closed-door meditation saglit. Kahit na siya ay pisikal na malakas, ang kanyang cultivation base ay mahina pa rin, at hindi pa siya isang supernatural. Ang oras na natitira bago mabuksan ang selyo ay unti-unting nalalapit. Paano niya ililigtas ang mundo kung ang kanyang cultivation rank ay nananatiling tulad nito? By the way, nasaan si Winnie? Tanong ni James. Sinabi ni Henry, pagkatapos na mailigtas si Winnie 3 taon na ang nakalilipas, ipinadala namin siya sa Lothian. Nang marinig ito ni James ay gumaan ang loob. Ayon sa nakalap niyang impormasyon, medyo mabilis din ang pagdevelop ni Lothian. Kahit na si Langston ay naging target ng maraming overworld outsiders, lumaban lamang sila sa kanya, at wala ni isa sa kanila ang nagdulot ng anumang pinsala kay Lothian. Itinuro ni James, magpanggap na parang hindi nangyari ang insidente ngayon, at magpatuloy. Gaya mo noon, kailangan kong magtago at magsanay ng ilang oras. Pagkatapos pagbutihin ang aking ranggo, magpupunas ako out sa overworld outsiders at makamit ang ilang pansamantalang kapayapaan para sa Earth.